Itinapon nila ako sa ulan na parang basurang walang halaga. Habang nagpapakasaya sila sa init ng kanilang kasinungalingan, gumagapang ako sa lamig at putik, yakap ang punit na alaala ng aking anak. Baliw at walang kwentang ina daw, ako iyan ang malamig na hatol ng asawa kong nakayakap sa matalik kong kaibigan. Ngunit hindi ako namatay. Bumalik ako mula sa dilim upang bawiin ang aking anak. Handa na ba silang harapin ang bangungot ng kanilang ginawa? Baliw ka na, Diana. Pirmahan mo na ito bago ko pabawiin si Maya ng tuluyan. Ang malamig at matalim na tinig ni Elias ay tila espadang humiwa sa nakabibinging katahimikan ng silid. Hindi umangat ang paningin ni Diana. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pilit tinatahi ang maliit na butones sa puting uniforme ng kanyang 5 taong gulang na anak. Sa isang maling galaw, bumaon ang matulis na karayom sa kanyang hintuturo. Isang patak ng mainit na dugo ang kumalat sa malinis na tela, kasing pula ng sakit na unti-unting sumisira sa kanyang dibdib. Sa halip na indahin ang sugat, mahigpit na niyakap ni Diana ang maliit na damit palapit sa kanyang puso. Pilit itinatago iyon upang hindi mabahira ng kanyang sariling dugo at ng luhang nagbabadyang bumagsak. Mula sa nakabukas na pinto, pumasok si Rika. Suot nito ang isang manipis at panggabing damit na pilit inilalantad ang hugis ng katawan, isang damit na hindi nararapat para sa isang bisita sa loob ng tahanan ng may tahanan. Lumapit ito kay Elias at bahagyang sumandal sa braso ng lalaki. Ang mukha ni Rika ay nagpinta ng isang maamong kalungkutan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagkukubli ng isang matagumpay na panunuya. "Patawad bes, Madam mo." Malamig namang ngunit nakakalasong wika ni Rika. "Pero ako na muna ang mag-aalaga kina Elias at Maya. Masyado ka nang may sakit, Diana. You really need help. Kailangan mo munang magpagaling sa isang pasilidad para na rin sa kaligtasan ng inaanak ko." Bago pa man makapagsalita si Diana upang ipagtanggol ang kanyang katinuan, isang mabigat na yabag ang umagaw sa kanilang atensyon. Pumasok ang kanyang biyenang si Aling Rosa, walang dalang kahit anong awa sa kanyang matalim na paningin. Walang sabi-sabing inihagis ng matanda ang isang makapal na sobre sa harapan ni Diana. Nagkalat sa sahig ang mga litratong nagpapakita kay Diana na may kasamang isang hindi kilalang lalaki, papasok sa isang murang hotel, mga larawang halatang pinagplanuhan at ginawa lamang upang sirain ang kanyang dangal. Isang malaking kahihiyan sa pamilya namin, matinis na paratang ni Aling Rosa, habang ang hintuturo ay mariing nakaduro sa mukha ng manugang. Habang nagpapakahirap ang anak ko sa pagtatrabaho, ikaw naman ay nagpapakasasa sa ibang lalaki. Wala kang kwentang asawa at higit sa lahat, wala kang kwentang ina. Habang ibinabato ni Aling Rosa ang mga mabibigat na salita, nahagip ng paningin ni Diana ang isang mabilis na palitan ng tingin sa pagitan ng matanda at ni Rika. Sa likod ng galit na mukha ng kanyang biyenan, mayroong isang malamig at kalkuladong ngiti na sumilay sa mga labi ng kanyang matalik na kaibigan. Isang nakakapanindig balahibong senyales na tila may mas malaking kasamaan pa itong pinaplano na higit pa sa pagkuha sa kanyang asawa. Ngunit bago pa niya matugunan ang mga kasinungalingang yon, mahigpit na sinaklot ni Elias ang kanyang braso. Ang diin ng mga daliri ng lalaki ay nag-iwan ng hapdi na tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Kinaladkad siya ni Elias palabas ng silid pababa ng hagdan, habang walang awang pinipigilan ang anumang pagtatangkang manlaban. Nagmakaawa si Diana, tinatawag ang pangalan ng kanyang anak na naiwan sa itaas. Ngunit ang kanyang tinig ay nilamon ng puot at pagkamakasarili ng mga taong minsang pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay. Inihagis siya ni Elias sa labas ng bahay kasabay ng pagbuhos ng isang walang habas na bagyo. Ang mabigat na pintong gawa sa Nara ay sumara ng may puwersang yumanig sa sahig, tuluyang naghiwalay sa kanya sa nag-iisang dahilan ng kanyang paghinga.
Naiwan si Diana sa gitna ng dilim, basang-basa ng malamig na ulan at luha habang kinakalampag ang makapal na kahoy hanggang sa magkasugat-sugat ang kanyang mga kamao. Nang mapansin niyang bumukas ang malaking tarangkahan at mabilis na lumabas ang sasakyan ni Elias, isang matinding takot ang sumakop sa kanyang buong pagkatao. Ang panginginig ng kanyang tuhod ay napalitan ng desperasyon dahil sa pag-aakalang ilalayo nila si Maya ng tuluyan. Tumakbo si Diana ng buong lakas, hinahabol ang mga pulang ilaw sa likuran ng papalayo nilang sasakyan. Humahagulgol siya sa gitna ng kalsadang binabaha ng ulan, hindi alintana ang panlalamig ng kanyang katawan at ang hapdi ng paghinga. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak at pagtakbo, isang nakakabulag na liwanag mula sa magkabilang bilog na ilaw ng isang malaking sasakyan ang biglang sumakop sa kanyang paningin. Kasunod nito ay ang matinis at nakakakilabot na iyak ng mga gulong na pilit kinakagat ang basang aspalto upang huminto. At ang mundo ni Diana ay tuluyang nilamon ng isang walang hanggang kadiliman. Ang dilim ay unti-unting lumamon sa huling sulyap ng liwanag mula sa mga ilaw ng sasakyan. Ang lamig ng tubig ng ilog ay tila libo-libong matutulis na karayom na tumutusok sa bawat himaymay ng balat ni Diana. Ang kaninang ingay ng malakas na ulan sa itaas ay napalitan ng isang malalim at nakabibinging ugong sa ilalim ng tubig, isang katahimikang nagbabadya ng katapusan. Sa gitna ng kanyang unti-unting pagkawala ng malay, ang tanging imaheng nanatili sa kanyang isipan ay ang umiiyak na mukha ni Maya. Sinubukan niyang iangat ang kanyang kamay, pilit na inaabot ang anino ng kanyang anak sa ibabaw ng umaagos na tubig, ngunit ang bigat ng kanyang basang damit at ang pagod ng kanyang puso ay humila sa kanya pababa sa kailaliman. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon na dati ay itinuturing ni Diana na tahanan ng hangin, ay hindi nabahiran ng kahit anong lungkot. Ang liwanag ng mga kristal na ilaw sa kisame ay sumasalamin sa baso ng alak na hawak ni Elias. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan patuloy ang paghampas ng hangin at ulan. Sa kanyang tabi, marahang hinahaplos ni Rica ang kanyang balikat. Ang mga daliri nito ay may kasamang panunubok at pagmamay-ari. "You did the right thing, Elias." Bulong ni Rica, ang boses ay puno ng mapagpanggap na pag-aalala. Hindi naligtas si Maya sa kanya. Masyado nang unstable si Diana. Ngayong wala na siya, we can finally give Maya a normal life. I'll be the mother she deserves. Tumango si Elias, ang kanyang pakiramdam ay tila isang malaking pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Nang tumunog ang telepono at ibinalita ng isang tauhan na nahulog ang sasakyan sa ilog at kasalukuyang hinahanap ang katawan, hindi takot ang gumising sa kanyang dibdib, kundi isang madilim na kapanatagan. Para sa kanya, ang pagkawala ni Diana ay ang huling piraso ng puzzle upang tuluyan na niyang makuha ang lahat ng kayamanan at kalayaang inaasam niya kasama si Rica. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang hinuhinay na dalampasigan kung saan ang mga alon ay malumanay na humahalik sa buhanginan, ang unang sinag ng umaga ay nagsimulang gumuhit sa abot tanaw. Si Nay Carmen, isang matandang babaeng ang mukha ay ukit ng maraming taon ng pagtitiyaga, ay maagang naglalakad sa tabing dagat upang magpulot ng mga dumi at kahoy na inanod ng bagyo. Ang kanyang mga mata na sanay na sa paghahanap ng mga munting kayamanan sa gitna ng basura ay napatigil sa isang kulay pulang tela na nakasabit sa isang malaking ugat ng puno malapit sa tubig. Habang papalapit siya, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Hindi lamang ito isang tela. Isang katawan ng babae ang nakahandusay sa basang buhangin, tila isang talsik ng kulay sa gitna ng abo at puting paligid. Ang mukha ng babae ay maputla, ang mga labi ay kulay asul dahil sa tindi ng lamig, at ang kanyang mga damit ay punit-punit na. Ngunit ang pinakaumantig sa puso ni Nay Carmen ay ang kanang kamay ng babae. Kahit sa gitna ng malalim na kawalan ng malay,
Ang kanyang mga daliri ay nakakapit ng mahigpit, halos hindi na maigalaw sa isang kapirasong tela, ang manggas ng isang maliit na uniporme ng bata. Diyos ko, kahabagan mo ang batang ito. Bulong ni Nay Carmen habang mabilis na lumuluhod sa tabi ng babae. Marahan niyang hinawakan ang leeg nito at nakaramdam ng isang napakahina, halos hindi maramdamang tibok. Isang himala na ang buhay ay nananatili pa rin sa loob ng tila lantang katawan na ito. Sa tulong ng ilang mangingisda na kakilala niya, dinala ni Nay Carmen ang babae sa kanyang maliit at payak na dampa. Inilagay niya ito sa isang malambot na banig, malapit sa kalan kung saan may nagbabagang uling upang bigyan ng init ang naninigas nitong katawan. Buong tiyaga niyang pinunasan ang mukha ni Diana ng maligamgam na tubig at bawat haplos niya ay tila isang panalangin para sa paggaling nito. Nang subukan niyang kunin ang kapirasong tela sa kamay ng babae upang labhan, mas lalo itong humigpit. Kahit sa kanyang panaginip, ayaw bitawan ni Diana ang nag-iisang koneksyon niya sa kanyang anak. Lumipas ang ilang oras ng nakabibinging katahimikan, tanging ang tunog ng kumukulong tubig at ang banayad na paghampas ng hangin sa dingding na kawayan ang naririnig. Biglang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Diana. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at puno ng hapdi. Tila ang bawat hangin na pumapasok sa kanyang baga ay may kasamang mga bubog. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi ang puting kisame ng kanilang mansyon ang kanyang nakita, kundi ang bubong na gawa sa nipa at ang mukha ng isang matandang babaeng puno ng awa. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at tila may nakabara. Ang kanyang mga mata ay pinaligiran ng luha habang ang kanyang alaala ay bumabalik sa malupit na mukha ni Elias at sa mapanuyang ngiti ni Rica. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Ang paos at halos pabulong na tanong ni Diana. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang gamot. Tumingin siya sa kanyang kamay na hawak pa rin ang punit na tela at doon sa loob ng maliit na dampa na amoy usok at dagat, ang kanyang unang hikbi ay kumawala isang tunog ng isang pusong tuluyan nang nagkadurog-durog nagtatanong sa langit kung bakit ang pag-ibig na ibinigay niya ng buong buo ay sinuklian ng ganito kalupit na pagtataksil. 3 buwan na ang nakalilipas mula ng iluwan ng dagat ang halos malamig na bangkay ni Diana, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila naiwan pa rin sa kailaliman ng tubig. Sa loob ng maliit na dampa ni Nay Carmen, si Diana ay naging isang anino ng kanyang dating sarili. Nakaupo siya sa tabi ng bintanang gawa sa kawayan. Ang kanyang paningin ay nakapako sa malayo doon sa kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ay tila isang malungkot na himig na paulit-ulit na nagpapaalaala sa kanya ng lahat ng nawala. Hindi siya kumikibo, hindi siya umiiyak at madalas ay nakakalimutan na niyang kumain kung hindi pa siya pipilitin ng matanda. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, tila isang telon na ibinaba pagkatapos ng isang madugong trahedya. Sa bawat pagpikit ni Diana, ang mga tinig ni Elias at Rica ay tila mga lason na bumubulong sa kanyang pandinig. Naririnig niya ang bawat tawa ni Rica, ang bawat malamig na salita ni Elias na tumatagos sa kanyang puso gaya ng isang matalas na patalim. Ang bay ng kasinungalingan na kanilang ipinain ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, dahilan upang maniwala siyang marahil ay tama sila, na marahil ay isa nga siyang talunan. Ang depresyon ay tila isang makapal na amog na bumabalot sa kanyang pagkatao, unti-unting binubura ang huling hibla ng kanyang pag-asa. Habang si Diana ay naghihirap sa gitna ng katahimikan ng baryo, ang ingay ng kasakiman ay namamayani sa loob ng mansyon ni Elias. Sa ilalim ng malamig na bugso ng aircon, nakaupo si Elias sa harap ng kanyang malawak na mesa, hawak ang panulat na magtatapos sa huling bakas ng pag-iral ni Diana. Sa tabi niya si Aling Rosa
ay hindi mapakali ang kanyang mga kamay ay mabilis na nagbubuklat ng mga dokumento ng ari-arian. Ang tinig ng matanda ay puno ng panggigipit, walang kahit anong bakas ng pagluksa para sa manugang na inakala nilang patay na. Kailangan mo nang makuha ang death certificate na yan, Elias. Ang mabilis na utos ni Aling Rosa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. 1 taon na rin ang nakalipas mula nang mawala siya sa ilog. Hindi pwedeng mabulok ang mga lupain at shares sa kumpanya dahil lang sa mga legal na aberya. Isipin mo si Maya, isipin mo ang kinabukasan natin ni Rica. Tumango si Elias bagaman may kaunting bigat sa kanyang dibdib na agad din niyang iwinaksi. Ang pagpirma sa mga papeles na yon ay tila paglilibing kay Diana sa ikalawang pagkakataon, isang hakbang upang tuluyan ng mabura ang anino ng babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Sa kabilang dako sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, dahan-dahang tumayo si Diana mula sa kanyang banig. Ang kanyang mga paa ay tila walang bigat habang naglalakad patungo sa dalampasigan. Ang malamig na tubig na dahan-dahang bumabalot sa kanyang mga bukong-bukong ay tila isang yakap ng paglimot na humihila sa kanya pabalik sa kailaliman. Nais na niyang sumuko. Nais na niyang tapusin ang hapdi ng paghinga na tila isang pasanin. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng madilim na dagat, isang matigas at mainit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Isang mahina, ngunit mariing sampal ang dumampi sa pisngi ni Diana, sapat lamang upang gisingin ang kanyang diwa mula sa mahimbing na pagkakaidlip ng kawalan ng pag-asa. Si Nay Carmen ay nakatayo sa kanyang harap. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luha at galit na hinaluan ng matinding pagmamahal. Mahigpit niyang niyakap si Diana, ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Anak, huwag mong gawin ito." Ang pagsusumamo ni Nay Carmen habang ang kanyang mga hikbi ay bumabara sa kanyang lalamunan. Kung susuko ka ngayon, sino ang lalaban para kay Maya? Sino ang magsasabi sa kanya ng katotohanan? Ang isang ina ay hindi namamatay para sa kanyang anak. Ang isang ina ay nabubuhay at lumalaban para sa kanyang anak. Huwag mong hayaang manalo ang mga taong bumasag sa iyo. Ang salitang Maya ay tila isang kislap ng kuryente na dumaloy sa bawat ugat ni Diana. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 buwan, ang kanyang mga mata ay napuno ng tunay na luha. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa basang buhanginan at doon ay ibinuhos ang lahat ng sakit na kinimkim niya. Ang kanyang mga hagulgol ay sumabay sa hiyaw ng hangin, isang tunog ng paglaya mula sa bilangguang gawa sa kanyang sariling pighati. Nang gabing iyon, matapos siyang pilitin ni Nay Carmen na uminom ng mainit na sabaw ng sinigang na punong-puno ng malasakit, tumayo si Diana sa harap ng isang maliit at buradong salamin. Kinuha niya ang isang matalas na gunting na ginagamit sa paggawa ng lambat. Sa bawat pagputol niya sa kanyang mahaba at sorakas na buhok, tila may isang bahagi ng kanyang kahinaan ang nahuhulog sa sahig. Ang bawat hibla na nalalaglag ay simbolo ng kanyang lumang sarili na biktima at sunod-sunuran. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Ang mga mata niya ay hindi na ang mga matang nakiusap para sa pag-ibig ni Elias. Ito ay mga mata na ng isang babaeng dumaan sa apoy at nabuhay. Isang matalim at malamig na determinasyon ang sumilay sa kanyang mukha habang hinahawakan ang kapirasong uniforme ni Maya na palaging nasa kanyang tabi. "Hindi na ako ang Diana na itinapon niyo sa ulan." Bulong niya sa kanyang sarili. Ang tinig ay matatag at puno ng isang uri ng kapangyarihang ngayon lamang niya natuklasan. "Hintayin niyo ako, dahil ang bawat patak ng dugo at luhang kinuha niyo sa akin ay babawiin ko ng may kasamang interes." Ang bawat pagsikat ng araw sa maliit na nayon ng mga mangingisda ay nagdadala ng bagong ritmo sa buhay ni Diana. Ang kanyang mga kamay na dati ay malalambot at tanging mamahaling alahas lamang, ang humahawak ay unti-unti nang naging magaspang at puno ng mga sugat mula sa paglilinis ng isda sa palengke.
Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng malansang amoy ng dagat at ng usok mula sa kalan ni Nay Carmen. Ngunit sa bawat hapdi ng kanyang mga palad, habang hinahawakan ng malamig na kaliskis, nararamdaman ni Diana ang pagbabalik ng kanyang lakas. Ang pisikal na pagod ay naging mabisang gamot upang patahimikin ang mga boses ng nakaraan na dati ay kumikitil sa kanyang katinuan. Sa gitna ng kanyang pahinga, sa ilalim ng puno ng niyog, kinuha ni Diana ang isang lumang smartphone na binili niya mula sa kanyang unang kinita sa paglalako. Ang mahinang liwanag mula sa basag na screen ay tumama sa kanyang muka sapat na upang ipakita ang lalim ng determinasyon sa kanyang mga mata. Sa ilang pindot lamang bumungad sa kanya ang mundo na pilit siyang kinalimutan. Nakita niya ang mga larawan ni Elias at Rica sa isang social media post. Naroon sila sa isang marangyang restaurant, suot ang mga ngiting tila walang bahid ng kasalanan. Ang pinakamasakit para kay Diana ay ang makita si Rica na nakayakap kay Maya. Suot ang isang damit na alam niyang siya ang bumili para sa anak bago ang trahedya. Isang matinding sikip sa dibdib ang naramdaman ni Diana. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at puno ng pait. Tila may libo-libong tinik na bumara sa kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ng kanyang anak na unti-unting tinuturuan ng mga taong ito na kalimutan ang tunay nitong ina. Ngunit sa halip na bumagsak ang kanyang mga luha, gaya ng dati, mahigpit niyang kinuyom ang kanyang palad. Ang sakit ay hindi na naging dahilan ng kanyang paghina, kundi naging mitya ng isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan ni Elias. Naalala ni Diana ang luma at gusot na sobrang nahanap ni Nay Carmen sa kanyang bulsa noong araw na inanood siya sa dalampasigan. Inilabas niya iyon at binasang muli ang nilalaman. Ito ay isang ulat mula sa isang pribadong klinika, isang lihim na hindi niya naintindihan noon dahil sa tindi ng kanyang pagkakaidlip sa ilalim ng mga gamot na ibinibigay ni Rica. Sa masusing pagbabasa, natuklasan niya ang katotohanan. Ang mga bitaminang ibinibigay sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan ay mga sedative na unti-unting nanira sa kanyang nervous system, dahilan upang magmukha siyang paranoid at baliw sa harap ng ibang tao. Wala silang puso. Bulong ni Diana, ang kanyang tinig ay malamig at matatag. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na ngayon ay mayroon ng direksyon. Hindi na siya nag-atubili pa. Gamit ang huling lakas ng kanyang loob, tinawagan niya ang isang numerong matagal na niyang iniingatan sa kanyang gunita. Si Attorney Vera, ang tanging abogado na pinagkatiwalaan ng kanyang yumaong ama. Ang bawat mahabang tunog ng paghihintay sa kabilang linya ay tila isang pintig ng kaba sa kanyang dibdib. Nang sa wakas ay sagutin ang tawag, ang boses ni Diana ay hindi nabasag. Attorney Vera, ito si Diana. Ang kanyang bungad sapat na upang patahimikin ang ingay sa kabilang linya. Buhay ako at kailangan ko ang tulong niyo para bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin. Sa paglipas ng mga araw, ang pakikipag-ugnayan ni Diana sa abogado ay naging sikretong misyon niya habang nagpapanggap na isang simpleng manggagawa sa nayon. Nagpadala siya ng mga larawan ng dokumentong hawak niya, mga ebidensyang unti-unting bubuwag sa pader ng kasinungalingan ni Elias. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang digital invitation ang kumalat sa internet na tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Binuksan ni Diana ang invitation card na may mga disenyong ginto at puti. Ang mga pangalan ni Elias at Rica ay nakasulat sa gitna ng buong ningning. Ngunit ang nagpapatigil sa mundo ni Diana ay ang petsang nakalagay sa ilalim nito. Ang araw ng kanilang marangyang engagement party ay eksaktong tatama sa ika-6 na kaarawan ni Maya. Gagamitin niyo ang kaarawan ng anak ko para sa inyong kahalayan. Ang tanong ni Diana sa kawalan habang ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa matinding galit.
Ang sakit ng pagtataksil ay muling sumariwa, mas matalim at mas malalim kaysa dati. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga magaspang na kamay pagkatapos ay ang larawan ni Maya na nakatago sa loob ng kanyang luma at punit na wallet. Isang mapait ngunit determinadong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na hahayaan niyang magsaya ang mga taong ito sa ibabaw ng kanyang pighati. Sa loob ng marangyang mansyon na dati ay saksi sa katapatan ni Diana, isang malamig na digmaan ang tahimik na namumuo sa pagitan ng dalawang babaeng naghahati sa nakaw na yaman. Si Aling Rosa ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang mga mata ay tila mga agila na sinusuri ang bawat galaw ni Rica. Hawak ng matanda ang isang makapal na listahan ng mga bayarin at ang bawat pahinang kanyang nililipat ay nagdadala ng masidhing inis sa kanyang mukha. Masyado ka na yatang naging maluwag sa kamay, Rica. Ang punong-puno ng pagdududang wika ni Aling Rosa. Ang daming nawawalang pera sa kumpanya ni Elias. Akala ko ba ay ikaw ang mag-aayos ng lahat habang hindi pa siya nakakabangon sa gulo? Ngumiti si Rica, isang nangiting tila gawa sa asukal, ngunit may halong lason sa ilalim. Inayos niya ang kanyang mamahaling kwintas at tumingin sa matanda nang walang takot. Makailangan nating panatilihin ang imahe natin sa harap ng mga investors. You know how important this engagement party is. Kapag naging asawa na ako ni Elias ng formal, mas madali nating makokontrol ang lahat. Sa kabila ng kanilang pagtatalo sa isang sulok ng silid, nakaupo ang maliit na si Maya. Hawak ng bata ang kanyang paboritong manika, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa paglalaro. Tahimik siyang nakikinig, ang kanyang maliliit na balikat ay bahagyang nakakibit sa takot. Nang mapansin ni Rica ang bata, nagbago ang kanyang anyo. Lumapit siya kay Maya at hinawakan ng mahigpit ang manipis na pulso nito, isang hawak na hindi nagpapakita ng pagmamahal kundi ng pagbabanta. Maya, sweetheart, di ba sabi ko, huwag kang makikinig sa usapan ng matatanda, ang malambing ngunit nakapangingilabot na bulong ni Rica. Go to your room at huwag mong susubukang magsumbong kay Daddy tungkol sa mga sinasabi ko, kundi malulungkot si Mami Rica at baka hindi ka na namin muling pakainin ng paborito mong cake. Samantala, sa labas ng bakod ng isang pribadong paaralan, isang babaeng balot ng itim na jacket at may suot na malaking salamin ang tahimik na nakatayo sa ilalim ng puno. Si Diana ay tila isang anino sa gitna ng maraming magulang na naghihintay sa kanilang mga anak. Nang magsimulang maglabasan ang mga bata ang kanyang puso, ay nagsimulang tumibok ng mabilis isang kabog na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang makita niya si Maya na dahan-dahang naglalakad palabas, kasama ang isang yaya, muntik nang mabitawan ni Diana ang hawak niyang panyo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo at yakapin ang kanyang anak ng buong higpit. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang tanging nagawa niya ay ang humawak ng mahigpit sa bakal na bakod ang lamig ng metal ay tila tumatagos sa kanyang puso. Nang bahagyang itinaas ng yaya ang kamay ni Maya upang isuot ang backpack, napansin ni Diana ang isang kulay ube na pasa sa maputing pulso ng bata. Ang kanyang paningin ay biglang nagdilim, ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nanginig sa matinding galit at pighati. Ang pasang yon ay tila isang talsik ng putik sa isang malinis na tela, isang patunay na ang kanyang anak ay naghihirap sa kamay ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Titiisin ko ang lahat, Maya, bulong ni Diana sa kanyang sarili. Habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa mag-iwan ito ng mapulang marka. Bibilangin ko ang bawat segundo hanggang sa mabawi kita mula sa impyernong yan. Hindi natapos doon ang misyon ni Diana sa araw na yon. Gamit ang mga impormasyong ibinigay ni Attorney Vera, sinundan niya ang sasakyan ng driver ni Rica patungo sa isang tagong bangko sa labas ng lungsod. Sa malayo nakita niya si Rica na pumasok sa loob
At paglabas ay may bitbit na isang itim na sobre. Sa tulong ng kanyang pagmamanman, nakumpirma ni Diana ang kanyang hinala. Unti-unting nililimas ni Rica ang mga assets ni Elias at inililipat ito sa isang dummy account sa ilalim ng pangalan ng isang kamag-anak ng sa probinsya. Nang gabi ring iyon sa loob ng tinitirhang maliit na kwarto ni Diana, inilatag niya ang lahat ng ebidensyang kanyang nakalap. Ang ulat ng doktor tungkol sa lason, ang mga larawan ng pasa ni Maya at ang mga bank records na nagpapatunay ng pagnanakaw ni Rica. Tumingin siya sa isang pulang tela na nakasabit sa kanyang aparador, ang damit na kanyang isusuot sa gabing wawasak sa lahat ng kanilang plano. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila isang matalas na hiyas na bubuo sa korona ng kanyang paghihiganti. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang malalim na lungkot ang muling sumakop sa kanyang puso nang maisip niya ang mukha ni Maya. Paano niya ipapaliwanag sa bata ang lahat ng kasamaang ito? Paano niya muling bubuuin ang tiwala ng isang batang nasaktan sa loob ng sarili nitong tahanan? Inabot ni Diana ang litrato ni Maya at marahang hinaplos ang mukha ng anak sa papel. Ang bawat patak ng kanyang luha na nalaglag sa larawan ay tila isang sumpa ng katapatan. Alam niyang ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa kinabukasan ng dugong nagmula sa kanyang sinapupunan. Ang bango ng libu-libong puting rosas ay tila isang mapanlinlang na tabing na bumabalot sa buong suyap ng malawak na bulwagan. Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang kristal na ilaw na nagbibigay ng isang imahe ng kasaganahan at perpektong buhay. Narito ang mga kilalang tao sa lipunan, ang bawat isa ay suot ang kanilang pinakamahal na hiyas at pinakamatatamis na ngiti, nagpapalitan ng mga kwentong puno ng papuri at inggit. Sa gitna ng lahat ng ito, tila isang hari, si Elias na nakatayo, ng buong pagmamalaki, suot ang isang itim na tuxedo na lalong nagpatingkad sa kanyang kapangyarihan. Umakyat si Elias sa entablado, ang bawat hakbang niya ay sinusundunan ng mapaghangad na tingin ng mga panauhin. Kinuha niya ang mikropono at tumingin sa kaisa-isang babaeng nakatayo sa kanyang tabi, si Rica. Ang babae ay tila isang anghel sa kanyang puting gown. Ang bawat tahi ng tela ay nagpapakita ng yaman na kanyang ninakaw mula sa isang kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa gabing ito. Ang panimula ni Elias, ang kanyang tinig ay puno ng pekeng emosyon. Alam nating lahat ang pinagdaanan ng aking pamilya noong nakaraang taon. Ang sakit ng pagkawala ng aking dating asawa na si Diana dahil sa kanyang sariling kahinaan at kawalan ng katinoan ay halos sumira sa akin. Ngunit narito si Rica. Siya ang nagsilbing liwanag sa madilim na yugto ng aming buhay. Hindi lamang siya naging katuwang sa negosyo, kundi naging tunay na ina rin siya para sa anak kong si Maya. Isang malakas na palakpakan ang pumuno sa silid. Maraming kababaihan ang nagpahid ng kanilang mga luha na dadala sa kwento ng kabayanihan ni Rica. Yumuko si Rica, ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlalabo dahil sa mapagpanggap na hiya, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Elias. I only did what any friend would do. Ang pahayag ni Rica nang makuha niya ang atensyon ng lahat. Diana was like a sister to me, and seeing her fall apart was so heartbreaking. Ang tanging hiling ko lang ay maging maayos ang lahat para kay Elias, at lalo na para sa munting anghel na si Maya. It is such an honor to finally be part of this family, officially. Habang nagpapakasasa ang mga matatanda sa kanilang mga kasinungalingan sa isang madilim na sulok sa gilid ng entablado, nakaupo ang maliit na si Maya. Ang bata ay suot ang isang mamahaling damit na tila hindi niya gusto. Ang kanyang mga mata ay walang kislap ng saya sa kabila ng katotohanang kaarawan niya rin. Sa gabing iyon, walang cake para sa kanya, walang mga lobo,
at walang mga awit ng pagdiriwang para sa kanyang ika-6 na taon. Ang lahat ay nakatuon sa engagement ng kanyang ama at ng babaeng kinatatakutan niya. Mahigpit na yakap ni Maya ang isang luma at bahagyang maduming gintong gaubong, ang huling regalong ibinigay sa kanya ng kanyang tunay na ina bago ito nawala. Ibinulong ng bata ang kanyang munting sikreto sa tenga ng laruan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pigil na pag-iyak. Mami, happy birthday din po sa atin. Sabi niyo babalik kayo kapag marunong na akong magbasa. Marunong na po ako, Mami. Bakit wala pa kayo? Biglang lumapit si Aling Rosa sa bata. Ang mukha nito ay puno ng inis nang makita ang gaubong. Mabilis nitong sinaklot ang braso ni Maya. Ang diin ng kanyang mga daliri ay nag-iwan ng hapdi sa balat ng bata. Bitiwan mo nga ang maduming laruan na yan. Maya, nakakahiya sa mga bisita. You look so messy with that thing. Itapon mo na yan dahil bibigyan ka naman ni Mami Rika ng bago at mas mahal kong... Ang pagalit na bulong ng matanda. Yumuko lamang si Maya, ang kanyang mga balikat ay nanginginig habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha. Ngunit bago pa man muling makapagsalita si Aling Rosa, ang mga dambuhalang ilaw sa kisame ay sabay-sabay na namatay. Ang nakabibinging katahimikan ay biglang bumalot sa buong ballroom, tanging ang mahinang liwanag mula sa mga kandila sa mesa ang natitira. Ang mga bulungan ng mga panauhin ay napalitan ng kaba. Sa gitna ng kadiliman, isang kakaibang pakiramdam ng lamig ang dumaan sa silid. Biglang bumukas ang malaking pinto sa dulo ng pasilyo at ang tunog ng matutulis na takong na tumatama sa marmol ay nagsimulang umalingaw-ngaw, isang ritmo na tila bawat hakbang ay may dalang hatol. Isang matalim na bugso ng hangin ang tila pumasok sa silid na nagpapatay sa ilang kandila. Sa gitna ng kadiliman, isang lupon ng liwanag mula sa isang searchlight ang biglang tumama sa gitna ng pasilyo. Doon nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng damit na kulay pula ng dugo. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang paningin ay nakapako sa entablado kung saan nakatayo ang mga taksil. Ang bawat panauhin ay napahinto sa paghinga. Ang mukha ni Elias ay unti-unting namutla, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang ang kanyang baso ay dahan-dahang nadulas sa kanyang pagkakahawak. Ang babaeng nasa harap nila ay hindi isang multo, ngunit ang kanyang pagdating ay mas nakapangingilabot kaysa sa anumang kamatayan. Ang iisang liwanag mula sa searchlight ay tila isang banal na hatol na tumama sa gitna ng bulwagan. Hinihiwa ang kadiliman upang ilantad ang babaeng naging mitya ng lahat ng usap-usapan. Sa bawat hakbang ni Diana, ang matutulis na tunog ng kanyang takong na tumatama sa malamig na marmol ay nagsilbing pintig ng hustisyang matagal nang natulog. Ang kanyang pulang gown ay hindi lamang isang kasuotan. Ito ay simbolo ng apoy na nagmula sa pighati, isang kulay na sumisigaw ng buhay sa gitna ng mga taong nagnanais siyang mabaon sa limot. Ang mga panauhin ay nanatiling parang mga estatwang bato. Ang kanilang mga bulungan ay naging mga singhap ng pagkamangha at kilabot habang pinagmamasdan ang muling pagkabuhay ng reynang kanilang tinalikuran. Sa itaas ng entablado, ang baso ng mamahaling alak na hawak ni Elias ay dahan-dahang nadulas sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang kristal ay nagkadurog-durog sa sahig, ikinalat ang mapulang likido na tila sariwang mantsa ng isang nakatagong kasalanan sa puting alpombra. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, ang mga labi ay nanginig ngunit walang salitang lumabas. Sa likuran niya, si Rika ay napapaatras, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ni Elias habang ang kanyang pandinig ay napupuno ng sariling mabilis na tibok ng puso. Ang takot na kasing lamig ng yelo ay gumapang sa kanyang likuran. Binubura ang lahat ng tamis ng kanyang tagumpay. Ilang minuto lamang ang nakalilipas. Multo isa kang multo, ang matinis na hiyaw ni Aling Rosa na bumasag sa katahimikan.
Ang matanda ay napakapit sa mesa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding takot at hindi makapaniwala. Patay ka na. 1 taon na ang nakalilipas mula nang mamatay ka sa ilog. Paanong narito ka? Huminto si Diana sa harap mismo ng entablado. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay may kislap ng 1,000 bagyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi para sa kagalakan, kundi para sa katotohanan. Buhay na buhay ako, ma. Ang malumanay ngunit matatag na tugon ni Diana, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. At mas gising kaysa noon. Masidihing pasalamat sa inyong lahat dahil sa gabing ito, sa gitna ng inyong pagdiriwang, ay natuklasan ko kung sino ang mga tunay na ahas na nagkubli sa ilalim ng aking bubong. Diana, please, let me explain. Ang pautal-utal na wika ni Elias, sinusubukang ayusin ang kanyang tuxedo, bagaman ang kanyang buong pagkatao ay gumuho na sa harap ng mga panauhin. Bago pa man siya makalapit, isang pangkat ng mga kalalakihang nakauniporme ang pumasok mula sa likuran ni Diana. Kasama nila si Attorney Vera, ang babaeng ang tindig ay puno ng awtoridad at hawak ang isang puting sobre. Hindi kailangan ng sigaw upang mapatahimik ang paligid. Ang presensya pa lamang ng batas ay sapat na upang lamunin ang anumang tangkang pagtakas ni na Elias. Mr. Elias and Miss Rica, ang seryosong pahayag ni Attorney Vera habang inilalatag ang dokumento sa harap nila. Narito kami upang ipatupad ang isang temporary restraining order. Mula sa sandaling ito, wala kayong karapatang lumapit o humawak sa anak ni Diana na si Maya. Ang lahat ng inyong mga kasinungalingan at pagtatangka sa buhay ni Diana ay dadaan sa tamang proseso ng korte. Ngunit si Diana ay tila hindi na naririnig ang mga legal na salitang yon. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa isang sulok kay Maya. Nang makita ng bata ang kanyang ina, ang gintong gaubong na hawak nito ay nalaglag sa sahig. Ang maliit na mukha ni Maya ay napuno ng isang uri ng liwanag na mas matindi pa sa anumang kislap ng diamante sa silid. Mami. Ang halos pabulong na tawag ng bata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at hindi maipaliwanag na kagalakan. Tumakbo si Diana patungo sa kanyang anak, hindi alintana ang mga matang nakatingin sa kanya. Lumuhod siya sa malamig na marmol at sinalubong ang maliit na katawan ni Maya na buong lakas na yumakap sa kanyang leeg. Ang bango ng kanyang anak, ang amoy ng sanggol na hinaluan ng kanyang sariling mga luha, ay tila isang mahiwagang gamot na nagdugtong sa lahat ng kanyang mga sugat. Mahigpit niyang ibinaon ang kanyang mukha sa balikat ni Maya, habang ang bawat hikbi niya ay nagsisilbing panata na hinding-hindi na muling magkakalayo ang kanilang mga mundo. Nandito na si Mami Maya. Bulong ni Diana, ang kanyang tinig ay puno ng pagsusumamo at pagmamahal. Hinding-hindi ka na nila masasaktan muli. Pangako. Sa gitna ng emosyonal na tagpong ito, si Rica ay tila nawala sa katinuan. Ang kanyang perpektong ayos ay nagulo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding inggit at galit, habang pinagmamasdan ang pagkakaisa ng mag-ina na pilit niyang sinira. Hindi siya makapaniwalang ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kayamanan, ang posisyon, at ang lalaking inagaw niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gitna ng kanyang desperasyon, mabilis siyang lumapit at itinaas ang kanyang kamay upang sampalin si Diana. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa pisngi ng kanyang dating kaibigan, isang matigas na kamay ng isang pulis ang sumaklot sa kanyang braso. Ang tunog ng bakal na kong sa walo ay tila isang malamig na hudyat ng simula ng kanyang sariling impyerno. Miss Rica, inaresto namin kayo para sa kasong child abuse at falsification of medical records. Ang malamig na tinig ng batas na tumapos sa huling pag-asa ng taksil. Ang dating napakagara at nagniningning na bulwagan
ay naging saksi sa isang kahiyahiyang pagbagsak ng mga pangarap na itinayo sa kasinungalingan. Ang musika na dati ay puno ng kagalakan ay tuluyan ng namatay, pinalitan ng mabilis at magulong bulungan ng mga panauhing dati ay nagpupuri, ngunit ngayon ay puno na ng matinding pangungutya sa kanilang mga mata. Ang bango ng mga puting rosas na nakapaligid sa bawat sulok ay tila naging amoy ng nabulok na mga lihim na unti-unting ibinunyag ng katotohanan. Si Rika na suot pa rin ang kanyang puting gown na ngayon ay tila isang malaking mantsa sa gitna ng silid, ay pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ng mga awtoridad. Ang bawat sigaw niya ay puno ng desperasyon at kawalan ng delikadesa, habang ang bawat hakbang niya palabas ay hila ng malamig na realidad ng kanyang mga krimen na ngayon ay nakalantad na sa buong mundo. Nanatiling nakatayo si Elias. Sa gitna ng entablado ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel at ang kanyang buong pagkatao ay tila naging isang estatwa ng kahihiyan. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Diana, mabilis siyang lumapit sa kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na hawakan ang laylayan ng pulang damit nito, tila isang taong malulunod na pilit na humahawak sa huling piraso ng kaligtasan. Diana, please makinig ka muna sa akin. Ang pautal-utal na wika ni Elias ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon na tila isang huling pagsusumamo. Nalinlang din ako ni Rika. Hindi ko alam na ganoon kalala ang ginawa niya sa mga gamot mo at ang mga plano niyang pagpapakita ng maling ebidensya. Let's start over please! Para kay Maya, para sa pamilya nating dalawa. Mababago natin ang lahat. Tumingin si Diana sa lalaking minsan niyang minahal nang higit sa kanyang sariling buhay, ang lalaking ipinangako niyang makakasama niya hanggang sa huling hininga. Wala siyang nakitang tunay na pagsisisi sa mga mata nito, tanging takot lamang para sa sariling reputasyon at ang pangambang mawala ang lahat ng kanyang tinatamasa. Ang pinakamalaking kasalanan mo, Elias, ay hindi lamang ang pagtataksil sa ating sumpa at ang pakikipagsabwatan sa aking matalik na kaibigan. Ang malamig at mariing sagot ni Diana, ang bawat salita niya ay tila isang hatol na walang puwang para sa pag-aalinlangan, kundi ang pagiging isang duwag na ama. Pinanood mong sirain at itapon sa putik ang ina ng iyong anak para lamang sa sarili mong kaginhawaan. Hinayaan mong magdusa si Maya sa kamay ng isang babaeng mapang-api dahil lamang sa iyong kahinaan. Hindi na tayo kailanman magiging pamilya muli dahil ang tiwalang sinira mo ay hindi na kailanman mabubuo ng anumang salita. Binuhat ni Diana si Maya ng buong ingat, tila iniingatan ng isang marupok na hiyas mula sa anumang panganib. Sa bawat hakbang nila palabas ng bulwagan ang mga puting rosas sa sahig, ay nayayapakan naglalabas ng huling bango ng isang naglahong pangarap na ngayon ay tuluyan ng natapos. Naiwan si Elias na nakaluhod sa gitna ng mga kalat at basag na kristal. Ang kanyang karangyaan ay tila isang kastilyong gawa sa buhangin na tinangay ng malakas at galit na alon ng katotohanan. Kinaumagahan ng mundo ay hindi naging mahabagin sa mga taong namuhay sa pandaraya. Ang balita tungkol sa marahas na pag-aresto kay Rika at ang nakagigimbal na pagbabalik ni Diana ay mabilis na kumalat sa bawat sulok ng bansa, naging pangunahing usap-usapan sa bawat tahanan. Ang mga stocks ng kumpanya ni Elias ay bumagsak ng mabilis, tila mga tuyong dahon na nalalanta sa gitna ng isang matinding tagtuyot. Ang bawat kliyente at kasosyo sa negosyo ay isa-isang tumalikod nang walang pasabi. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang gumuguhong imperyo na dati ay ipinagmamalaki niya. Sa loob ng sasakyan, patungo sa isang ligtas na lugar na malayo sa ingay ng lungsod, na natiling tahimik si Diana habang nakatingin sa labas ng bintana. Isang mainit na patak ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, isang luhang hindi para sa sakit o panghihinayang, kundi para sa matamis na lasa ng paglaya mula sa isang mahabang bangungot.
Nararamdaman niya ang maliit at malambot na daliri ni Maya na marahang pinapahid ang basang marka. Sa kanyang mukha isang haplos na nagpabalik ng kapayapaan sa kanyang puso. Huwag ka naiyak, Mommy. Ang pabulong na wika ng bata, ang tinig ay puno noon ng inosenteng pagmamahal. Dito na ako sa tabi mo. Hindi na ako muling aalis. Niyakap ni Diana ang kanyang anak ng mahigpit. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pagdurusa ang kanyang paghinga, ay naging malalim payapa at puno ng bagong pag-asa. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, isang bagong kaba ang dahan-dahang gumising sa kanyang isipan. Ang mansyon ni Elias ay naging mitya ng malaking gulo, ngunit ang kanyang biyenang si Aling Rosa ay hindi na muling nakita pagkatapos ng insidente sa bulwagan. Ayon sa mga katulong na naiwan, mabilis itong umalis sa gitna ng kadiliman, bit-bit ang isang maliit na vault na naglalaman ng mga huling alahas at malaking halaga ng cash ng pamilya. Nasaan na ang matanda? At ano pa ang kaya nitong gawin upang protektahan ang sariling interes sa gitna ng kanilang pagkagapi? Biglang nagkaroon ng liwanag ang screen ng telepono ni Diana. Ang pangalan ni Attorney Vera ay kumikislap isang hudyat na ang laban ay hindi pa tuluyang natatapos. Diana, may malaking problema tayong kailangang harapin agad. Ang bungad ng abogado, nang sagutin ang tawag, ang boses nito ay puno ng tensyon at babala. Kumuha ng pinakamagaling at pinakamatulis na abogado si Elias gamit ang mga natitirang koneksyon niya. Lalabanan niya ang custody ni Maya at ang balita ay idadamay niya ang iyong mental health records noong nakaraang taon. Gagawin niyang matalas na sandata ang bawat gamot na ibinigay sa iyo ni Narika upang patunayan sa korte na hindi ka karapat-dapat na maging ina dahil sa iyong kalagayan. Ang hangin sa loob ng silid ng hukuman ay mabigat at tila may dalang hindi nakikitang pasanin na nagpapahirap sa bawat paghinga. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng tensyon at ang tanging naririnig ay ang mabagal na pag-ikot ng electric fan sa kisame na tila sumasabay sa kaba sa dibdib ni Diana. Ang mabigat na kahoy na hawak ng hukom ay humampas sa mesa, isang tunog na nagpatahimik sa lahat at naghudyat ng pagsisimula ng paghahatol sa kinabukasan ng kanyang anak. Nakaupo si Diana sa tabi ni Attorney Vera, ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa ilalim ng mesa upang itago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Sa kabilang panig si Elias ay nakaupo ng tuwid suot, ang isang maskara ng pagkukunwari at tiwala sa sarili. Kasama niya ang isang abogadong kilala sa pagiging matalas at walang awa, isang taong handang baluktutin ang katotohanan para sa tamang halaga. Sa bawat sulyap ni Elias kay Diana, mayroong isang madilim na ningning sa kanyang mga mata, isang babala na hindi siya susuko ng walang madugong laban sa legal na aspeto. Your Honor, ang mapanghamong simula ng abogado ni Elias habang ang bawat salita niya ay tila isang patak ng lason sa gitna ng katahimikan. Ang aking kliyente ay nag-aalala lamang sa kaligtasan ng bata. Mayroon kaming mga medical na record mula sa nakaraang taon na nagpapatunay na ang ginang na ito ay dumanas ng matinding depresyon at psychosis. Paano natin ipagkakatiwala ang isang lumalaking bata sa isang ina na hindi man lamang kayang kontrolin ang sariling katinuan? Isang masakit na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Diana. Ang pagbanggit sa kanyang pagkabaliw ay tila muling pagbuhos ng malamig na tubig sa kanyang mga sugat na hindi pa lubos na naghihilom. Naramdaman niya ang init ng mga luha sa kanyang mga mata, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Hindi siya pwedeng magmukhang mahina sa harap ng hukom. Dahan-dahang tumayo si Diana. Hindi na hinintay na magsalita si Attorney Vera para sa kanya. Ang bawat hakbang niya patungo sa witness stand ay puno ng bigat, tila ang bawat hibla ng kanyang puso ay binabatak ng hindi nakikitang puwersa. Nang lumingon siya sa kinatatayuan ni Elias, ang kanyang tinig ay lumabas na malumanay, ngunit may talim
na hindi kayang tapatan ng anumang legal na argumento. Ang sinasabi niyo na kawalan ng katinoan, Your Honor, ay ang resulta ng sistematikong pagkalason na ginawa sa akin ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Ang matatag na simula ni Diana, ang bawat salita niya ay tila isang pagtatahi ng katotohanan sa gitna ng telon ng mga dambuhalang kasinungalingan. Ang bawat gamot na dapat ay magbibigay sa akin ng lakas ay ang siyang dahan-dahang pumatay sa aking diwa. Ngunit sa kabila ng lahat ng dilim na yon, may isang bagay na nanatiling maliwanag sa aking puso, ang pag-ibig ko sa aking anak. Ang isang ina ay maaaring basagin ng trahedya, ngunit ang kanyang pag-ibig ang siyang bubuo sa kanya muli. Sa gitna ng kanyang pahayag, ang pinto ng hukuman ay dahan-dahang bumukas. Pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana, ang mukha ay puno ng takot at pagsisisi. Siya'y si Dr. Mendoza, ang doktor na binayaran ni Rica noon upang magpalabas ng mga pekeng record tungkol sa kalusugan ni Diana. Nang makita siya ni Elias ang kampanteng tindig ng lalaki, ay biglang gumuho ang kanyang mukha, ay naging kasing puti ng pader sa kanyang likuran. Dinala ni Attorney Vera ang testigo sa harap, at sa ilalim ng panunumpa, ibinuhos ng doktor ang lahat ng dumi ng nakaraan. Ipinagtapat niya ang bawat halagang tinanggap niya mula kay Rica, ang bawat dokumentong dinoktor nila, at ang katotohanang si Diana ay naging biktima ng isang talamak na sabwatan. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang malakas na hampas ng hangin na nagpabagsak sa kastilyong gawa sa buhangin ni Elias. Ang tunog ng mabigat na kahoy ng hukom ay muling umalingaw-ngaw sa silid, isang huling hudyat na nagtapos sa mahabang paghihintay. Sa ilalim ng kapangyarihan ng batas at ng katotohanan, iginawad ng hukuman ang ganap na karapatan sa pag-aalaga ni Maya kay Diana. Ang bawat karapatan ni Elias bilang ama ay pansamantalang sinuspinde dahil sa napatunayang panganib na idinulot niya sa kanyang asawa at anak. Napaupo si Elias, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang buong mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang kahihiyan at ang pagkatalo ay tila isang mabigat na tanikala na pumulupot sa kanyang leeg. Paglabas ng silid ng hukuman, niyakap ni Diana si Attorney Vera ng buong higpit. Ang bawat hikbi ni Diana ay puno ng pasasalamat, isang pakiramdam ng paglaya na hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang mensahe ang iniabot ng isang gwardiya sa kanya. Isang sulat mula sa kulungan kung saan kasalukuyang nakapiit si Rica. Ang mga sulat sa papel ay magulo at tila isinulat ng isang taong nawawala sa sarili. Isang kahilingan para sa isang huling pagkikita. Kahit anong gawin mo, Diana, hindi mo mababago ang dugong nananalaytay kay Maya. Ang nakasulat sa dulo ng lihim, isang huling pagtatangka ng lason ni Rica na pumasok sa isipan ni Diana. Nang pumasok si Diana sa silid ng panayam sa loob ng presinto, bumungad sa kanya si Rica. Wala na ang maganda at makinis na balat nito. Ang mga mata nito ay lubog at tila may sariling mundong tinitingnan. Nang makita nito si Diana, isang mapait at tila baliw na tawa ang kumawala sa mga labi ng taksil. Ang paligid sa loob ng silid ng panayam ay tila binabalot ng isang uri ng lamig na hindi nagmumula sa hanging dala ng aircon, kundi sa amoy ng lumang semento at sa bigat ng mga kasalanang nakatago sa loob ng mga rehas. Ang bawat buntong hininga ni Diana ay tila isang pakikipaglaban sa masangsang na amoy ng disinfectant at sa nakabibinging katahimikan na tila humihigop sa anumang bakas ng pag-asa. Sa harap niya nakaupo ang babaeng dating itinuring niyang higit pa sa kapatid, ngunit ngayon ay isa na lamang estranghero na ang mukha ay ukit ng sariling kasamaan. Wala na ang makinis at maayos na ayos ni Rica. Ang kanyang buhok ay tila pugad ng mga tuyong damo at ang kanyang mga mata ay malalim ang pagkakalubog
Tila may sariling mundong tinitingnan na punong-puno ng mga multo ng kanyang mga biktima. Nang magtama ang kanilang mga paningin, ang tawa ni Rika ay kumawala isang tunog na tila kalawangin at nakakapangilabot, walang kahit anong bakas ng tunay na kagalakan. Akala mo ba ay nanalo ka na, Diana? Ang pabulong na tanong ni Rika habang ang kanyang mga kamay na nakapatong sa malamig na mesa ay nanginginig sa pagitan ng galit at panginginig ng katawan. Kahit anong gawin mo, kahit ilayo mo pa si Maya, sa amin ang dugo ni Elias ay nananalaytay sa kanya. Lalaki siyang may alaala ng isang inang baliw at isang amang itinakwil mo. You will always see his face every time you look at her. Hindi ka makakatakas sa multo ng nakaraan. Pinagmasdan ni Diana ang babaeng nasa harap niya nang may isang uri ng katahimikan na ngayon lamang niya naramdaman. Hindi siya nakaramdam ng galit, hindi siya nakaramdam ng pagnanais na gantihan ang bawat sakit na idinulot nito. Sa halip ang tanging dumaloy sa kanyang puso ay ang matinding habag. Napagtanto niya na si Rika ay isang taong kailanman ay hindi naging buo, isang taong namuhay sa anino ng inggit at pagnanakaw ng ligaya ng iba dahil wala siyang sariling pagkatao. Dahan-dahang kinuha ni Diana ang isang luma at kupas na larawan mula sa kanyang pitaka. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa sa pagitan nila. Ito ay ang larawan nilang dalawa noong mga bata pa sila nakangiti sa ilalim ng puno ng mangga sa tinitirhang munting bahay ng pamilya ni Diana noon. Ito ang patunay ng utang na loob at pagmamahal na binalasubas ni Rika para sa pansariling kasakiman. Pinatawad na kita, Rika. Ang malumanay na wika ni Diana, ang bawat salita niya ay tila isang malinis na tubig na humuhugas sa lason sa kanyang isipan. Pero huwag mong isiping para sa iyo ang patawad na ito. Pinatawad kita para sa sarili ko, para kay Maya, at para sa kapayapaan ng aking puso. Ayaw ko nang magdala ng anumang bigat na nagmula sa iyo. You are now just a part of a past that I have outgrown. Wala ka ng kapangyarihan sa akin, lalo na sa anak ko. Ang katahimikan ni Diana ay tila isang dambuhalang pader na bumagsak sa marupok na katinoan ni Rika. Ang desperasyon ng taksil ay sumabog sa isang matinis na hiyaw habang sinusubukan nitong abutin ang larawan upang punit-punitin. Ngunit mabilis siyang napigilan ng mga bantay. Ang tunog ng pagkaladkad sa kanya palabas ng silid ay tila isang huling himig ng isang gumuho ng pangarap. Lumabas si Diana ng presinto at huminga ng malalim. Ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Naglakad siya patungo sa isang basurahan sa kanto at kinuha ang kanyang lumang smartphone, ang teleponong naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng boses ng panlalait ni Elias at lahat ng lason ni Rika. Nang walang pag-aalinlangan, binitiwan niya ito sa loob ng basurahan, isang simbolikong pagtatapon ng bawat piraso ng kanyang lumang buhay na biktima ng pang-aapi. Nagsimula siyang maglakad nang may magaan na pakiramdam. Ang bawat hakbang niya ay tila isang sayaw ng kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, patungo sa terminal ng bus upang bumalik sa kanyang munting paraiso sa Nayon, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang bagong telepono sa loob ng bag. Nang makita ang pangalan ni Nay Carmen na kumikislap sa screen, isang kakaibang kaba ang muling gumising sa kanyang dibdib. Hindi tumatawag ang matanda sa ganitong oras, maliban na lamang kung may mahalagang nangyayari. Diana, anak, ang nanginginig na boses ni Nay Carmen, sa kabilang linya tila may kasamang malakas na hangin at ang tunog ng mga alon sa likuran. Umuwi ka na agad dito. Huwag mong isasama si Maya sa pagbaba sa terminal. May nag-aabang sa inyo dito sa tapat ng dampa. Si Elias, narito siya at mukhang wala na siya sa tamang katinoan. Mabilis ang bawat paghinga ni Diana habang hila-hila ang maliit na kamay ni Maya patungo sa pamilyar na daan ng Nayon. Ang bango ng alat ng dagat na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila napalitan ng isang mapanglaw na babala
Sa bawat paghampas ng alon sa dalampasigan, ang kanyang mga hakbang ay puno ng panginginig, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot, na baka ang tahimik na paraisong nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay ay muling mabahiran ng lason ng nakaraan. Nang marating nila ang tapat ng dampa ni Nay Carmen, isang anyo ang agad na bumungad sa kanyang paningin. Nakatayo sa ilalim ng dapit hapon ang isang lalaking tila isang anino ng dating marangyang si Elias. Wala na ang mamahaling tuksido at ang nakakasilaw na kinang ng kanyang sapatos. Ang kanyang suot na polo ay gusot may mga mantsa ng alikabok at ang kanyang buhok ay gulo-gulo na tila ilang araw nang hindi nasusuyod. Ang kanyang tindig na dati ay puno ng yabang ay nauwi sa isang hukot na anyo ng isang taong tinalikuran ng mundo. Nang makita ni Elias si Diana ang kanyang mga mata na dati ay puno ng paghamak, ay napuno ng isang uri ng desperasyon na tila isang taong naghihingalo na nakakita ng huling pag-asa. Mabilis siyang lumapit ngunit agad na huminto nang makita ang matigas na anyo ni Diana na agad na humarang sa harap ni Maya. "Diana, please makinig ka." Ang pautal-utal na pagsusumamo ni Elias ang kanyang tinig ay paos at basag. "Wala na akong matakbuhan. Iniwan ako ni Mama. Kinuha niya ang lahat ng natitirang pera at mga alahas. Iniwan niya akong mag-isa para harapin ang lahat ng utang at kaso. Wala na akong bahay, wala na akong kumpanya. Ikaw at si Maya na lang ang meron ako." Isang mapait na katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon ng niyog ang naririnig. Tiningnan ni Diana ang lalaking nasa kanyang harapan. Noong una, akala niya ay mapupuno siya ng galit o baka ay masiyahan siya sa makitang naghihirap ang taong nagtapon sa kanya sa ulan. Ngunit sa halip na kagalakan, ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na kawalan, isang pagkablangko na mas masakit pa kaysa sa puot. Wala na ang Dianang kilala mo, Elias. Ang malumanay, ngunit kasing lamig ng yelo na tugon ni Diana. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na hindi na mababago. Pinatay mo ang babaeng iyon nung gabing itinaboy mo siya sa gitna ng bagyo habang nakikinig ka sa mga kasinungalingan ng iyong kalaguyo at ng iyong ina. Ang lalaking minahal ko noon ay hindi ang taong nakatayo sa harap ko ngayon, kundi isang alaala na matagal ko nang inilibing sa kailaliman ng dagat. Pero Diana, mag-uumpisa tayo ulit. Ang mabilis na hirit ni Elias habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagtatangkang abutin ang kamay ni Diana. "Para kay Maya. Kailangan niya ng ama. Gagawin ko ang lahat, magtatrabaho ako, kahit anong hirap, basta mabuo lang tayo ulit." Sa puntong yon, dahan-dahang sumilip si Maya mula sa likuran ng kanyang ina. Ang maliliit na daliri ng bata ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ni Diana. Tumingin ang bata sa kanyang ama. Ang lalaking dati ay tinitingala niya, ngunit ngayon ay tila isang nakakatakot na estranghero. Nang itaas ni Elias ang kanyang kamay upang subukang haplusin ang pisngi ng anak, isang mabilis na pag-atras ang ginawa ni Maya. Ang bata ay mas lalong isiniksik ang kanyang sarili. Sa likuran ni Diana ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ang pag-atras na yon ni Maya ay tila isang malakas na sampal na tumama sa mukha ni Elias. Ang huling kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata ay tuluyan ng namatay, pinalitan ng isang masakit na katotohanan na hindi na niya kailanman maibabalik ang tiwala ng batang kanyang pinabayaan. Lumabas si Nay Carmen. Mula sa dampa bitbit ang isang baso ng tubig at isang lumang tuwalya. Ang matanda ay walang sinabing anumang masakit na salita. Sa halip inilapag niya ang tubig sa isang maliit na mesa sa tapat ni Elias at itinuro ang mahabang daan patungo sa labas ng nayon. "Inumin mo ito at pagkatapos ay umalis ka na." Ang mahinahon ngunit may awtoridad na wika ni Nay Carmen. "Iligtas mo ang natitirang dignidad mo, Elias. Huwag mong hintayin na ang awa ng ibang tao ang maging dahilan
ng iyong pananatili. Ang pag-ibig ay hindi binabawi sa pamamagitan ng pagmamakaawa, kundi sa pagtanggap na may mga bagay na hindi na kailanman maibabalik pa. Yumuko si Elias, ang kanyang mga hikbi ay naging malakas na pag-iyak na tila isang bata na nawawala sa gitna ng kadiliman. Inubos niya ang tubig, ngunit ang hapdi sa kanyang lalamunan ay tila hindi naalis. Marahan siyang tumalikod, ang bawat hakbang niya palayo ay tila may dalang mabigat na tanikala ng pagsisisi na habang buhay niyang hihilahin. Nang mawala na ang anino ni Elias sa dulo ng kalsada, niyakap ni Diana si Maya ng buong higpit. Ang dapit hapon ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng isang malamig na gabi. Ngunit sa loob ng puso ni Diana, ang bawat patak ng luha na kanyang ibinuhos noong gabing iyon ay hindi na para sa sakit, kundi para sa huling pagpapaalam sa anino ng lalaking kailanman ay hindi naging karapat-dapat sa kanyang katapatan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, ngunit ang katanungang kung tunay na ba siyang malaya ay nanatiling nakasabit sa malamig na hangin ng gabi. Ang unang sinag ng araw ay marahang gumagapang sa siwang ng mga kawayan, nagdadala ng isang uri ng init na hindi nagmumula sa sikat ng araw, kundi sa kapayapaang ngayon lamang muling naramdaman ni Diana. Ang bango ng alat ng dagat na humahalik sa dalampasigan ay humahalo sa amoy ng sariwang lupa sa tapat ng dampa ni Nay Carmen. Nakaluhod si Diana sa malambot na buhangin ng kanyang mga daliri, ay dahan-dahang naghuhukay upang itanim ang mga bagong sibol na binhi ng mga bulaklak. Sa tabi niya ang maliit na si Maya ay masayang tumutulong, ang kanyang maliliit na palad ay puno rin ng putik, habang maingat na inilalagay ang bawat halaman sa kanilang bagong tahanan. Si Nay Carmen ay nakaupo sa isang lumang bangko, sa ilalim ng puno ng niyog, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang pinagmamasdan ang mag-ina. Ang bawat tawa ni Maya na sumasabay sa huni ng mga ibon ay tila isang himig ng pag-asa na unti-unting bumubura sa bawat bakas ng pait ng nakaraan. Para kay Diana, ang bawat halaman na kanyang itinatanim ay simbolo ng bawat pangarap na muling nabubuhay mula sa pagkakadurog. Nang tumaas na ang sikat ng araw, pumasok si Diana sa loob ng dampa at kinuha ang isang piraso ng papel at panulat. Umupo siya sa tabi ng bintana kung saan tanawang malawak at asul na karagatan. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang puso ay naging isang bilangguan ng mga lihim, ng mga hindi nasabing sakit at ng mga lason ng panlilinlang ni Elias sa trika. Ngayon, sa bawat galaw ng kanyang panulat, tila may isang mabigat na tanikala ang unti-unting nakakalas sa kanyang kaluluwa. Isinulat niya ang lahat, ang sakit ng pagtataksil, ang hapdi ng pagkakaulila sa anak, at ang galit na minsang kumitil sa kanyang katinuan. Hindi niya isinulat ang mga ito upang ipadala sa kanila, kundi upang iwanan na ang mga ito sa mundong hindi na niya muling babalikan. "Mami, ano pong ginagawa niyo?" Ang malambing na tanong ni Maya habang sumisilip sa likuran ng kanyang ina. Ngumiti si Diana at hinaplos ang buhok ng anak. "Gumagawa tayo ng sasakyang magdadala sa malayo ng lahat ng malungkot na kwento natin, Maya. Para wala na tayong baon na lungkot simula bukas." Dinala ni Diana ang papel sa dalampasigan kasama si Maya at Nay Carmen. Sa ilalim ng nagbababadyang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa langit, dahan-dahan nilang itiniklop ang papel upang maging isang maliit na bangkang gawa sa gunita. Inilagay ni Diana ang bangkang papel sa ibabaw ng malumanay na alon. Pinanood nila kung paano ito dahan-dahang tinangay ng tubig, palayo ng palayo, hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang sa gitna ng malawak na dagat. Ang bawat salita ng puot at pighati ay tila inanod na rin iniiwan ng puso ni Diana na malinis at handang magmahal muli. Bumalik sila sa dampa ng may gaan sa dibdib na hindi maipaliwanag. Habang naghahanda ng simpleng hapunan, naramdaman ni Diana ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa.
Ang pangalan ni Attorney Vera ay muling lumitaw sa screen. Inasahan ni Diana ang mga balita tungkol sa kaso o marahil ay ang mga huling detalye ng pagpapakulong kay Rica. Ngunit ang boses ng abogado sa kabilang linya ay may ibang himig-isang himig ng pagkagulat at pagkamangha. Diana, may natuklasan kaming dokumento sa isa sa mga lumang vault ng iyong ama na hindi nagalaw ni Elias. Ang mabilis na wika ni Attorney Vera, ang boses ay puno ng tensyon. Bago siya pumanaw, may iniwan siyang isang lihim na trust fund at isang malawak na lupain sa probinsya na tanging sa pangalan mo lamang nakarehistro. Isang ari-arian na sapat na upang mabuhay kayo ni Maya nang marangya ng hindi na umaasa sa kahit anong iniwan ni Elias. Parang alam ng ama mo na darating ang araw na kakailanganin mo ng sarili mong sandigan. Napatigil si Diana sa paghahalo ng pagkain. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang telepono. Ang pag-ibig ng kanyang ama ay tila isang tinig mula sa langit na umaabot sa kanya sa gitna ng kanyang muling pagbangon. Sa kabila ng lahat ng paninira ni na Elias, ang kanyang tunay na pamilya ay hindi kailanman siya pinabayaan. Attorney, totoo ba ito? Ang nanginginig na tanong ni Diana, ang kanyang mga mata, ay muling napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng kagalakan at pasasalamat. Totoo, Diana, at ang lupain na iyon ay hindi lamang basta lupa. Ito ay isang lugar kung saan maaari mong itayo ang buhay na matagal mong pinangarap. Isang bagong simula na walang anino ng nakaraan. Nang ibaba ni Diana ang telepono, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang kadiliman ng gabi ay hindi na nakakatakot. Sa halip ito ay tila isang malambot na telon na naghahanda para sa isang bagong pagtatanghal. Niyakap niya si Maya nang buong higpit nararamdaman ang bawat pintig ng puso ng kanyang anak. Ang katanungan kung tunay na ba siyang malaya ay nasagot na ng mga bituin sa langit. Ang kanyang kalayaan ay hindi nanggaling sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa pag-ibig na palaging nanatili sa kanyang tabi, tahimik at matatag. Ang lumipas na mga buwan ay tila isang dahan-dahang pagbukadkad ng bulaklak pagkatapos ng isang mahaba at matinding taglamig. Sa tulong ng iniwang pamana ng kanyang ama at sa gabay ni Attorney Vera, ang dating lupain na puno ng damo ay naging isang masiglang komunidad. Itinayo ni Diana ang isang maliit, ngunit modernong paggawaan ng mga damit kung saan ang mga kababaihan sa nayon na nakaranas din ng hirap ay binigyan niya ng pagkakataon na magkaroon ng sariling kabuhayan. Ang tunog ng mga makina na dahan-dahang gumagalaw sa loob ng silid ay tila isang himig ng pag-asa. Bawat tahi ng karayom ay simbolo ng pagbuo muli ng mga pangarap na minsan nang pinunit ng pagkakataon. Si Nay Carmen ay hindi na lamang isang tagapagligtas para kay Diana. Siya na ang naging tunay na sandigan at tinatawag na lola ng munting si Maya. Sa tuwing dapit hapon, makikita silang dalawa sa beranda ng kanilang bagong bahay na gawa sa puting bato at kahoy, habang si Nay Carmen ay matiyagang nagtuturo kay Maya ng mga lumang kwento ng katapangan. Ang mga ngiti at tawa ng bata na dati ay tila isang mailap na ibon ay ngayon ay malayang nananahan sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Wala na ang takot sa mga mata ni Maya. Pinalitan ito ng kislap ng isang batang alam na siya ay ligtas at tunay na minamahal. Isang umaga, habang nag-aayos si Diana ng mga bagong disenyo, dumating ang isang balita mula sa lungsod sa pamamagitan ng isang liham mula kay Attorney Vera. Ayon sa ulat, si Elias ay nakitang nagtatrabaho bilang isang kargador sa isang malayong pantalan, nabubuhay sa bawat barya na kanyang kinikita sa ilalim ng nakatutunaw na sikat ng araw. Ang kanyang dating karangyaan ay tuluyan ng naging abo at ang kanyang pangalan ay nabaon na sa limot ng mga taong dati ay nagpupuri sa kanya.
Samantala si Rika ay formal nang inilipat sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip dahil sa tindi ng kanyang paranoia at hindi matapos-tapos na mga delusyon. Nang mabasa ni Diana ang balitang ito, wala siyang naramdamang kahit anong pait o kagalakan sa kanilang paghihirap. Ang kanyang puso ay tila isang kalmado at malalim na lawa na hindi na kayang gambalain ng anumang bato ng nakaraan. Ang karma ay hindi na niya kailangang hintayin o ipanalangin dahil ang universo na mismo ang nag-ayos ng bawat dumi na iniwan ng mga taksil. Sa kanyang isipan, ang mga taong ito ay naging mga anino na lamang na unti-unting nilalamon ng liwanag ng kanyang bagong simula. "Mommy, let's go to the beach," ang masayang tawag ni Maya. Habang hila-hila ang laylayan ng linen na damit ni Diana. Ngumiti si Diana at iniwan ang kanyang mga gawain. Sa ilalim ng kulay kahel at lila na langit ng paglubog ng araw, naglakad ang mag-ina sa dalampasigan. Ang bawat hakbang nila sa basang buhangin ay nag-iiwan ng mga marka na agad ding binubura ng malumanay na alon, tila isang paalala na ang bawat sakit ay maaring pawiin ng panahon at pagtanggap. Suot ni Diana ang isang simpleng puting bestido, ang kanyang maikling buhok ay malayang hinahaplos ng hangin at ang kanyang mukha ay nagniningning sa tunay na kalayaan. Huminto si Maya at may pinulot na isang maliit at makintab na vuok sa tabi ng tubig. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang ina at inilapit ang vuok sa tenga ni Diana. "Mami, pakinggan mo po." Ang pabulong na wika ni Maya, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kuryosidad. Sabi ni Lola Carmen, ang dagat daw ay may sasabihin sa mga taong mababait. Sabi po ng dagat, mahal na mahal ka niya. At happy na po siya kasi happy ka na rin. Naramdaman ni Diana ang isang matinding sikip sa kanyang lalamunan. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa labis na kaligayahan. Lumuhod siya sa buhangin at niyakap ang kanyang anak. Nang buong higpit ibinabaon ang kanyang mukha sa maliit na balikat ni Maya, habang ang amoy ng dagat at ng pag-ibig ay bumabalot sa kanila. Ang bawat dusa, bawat luhang pumatak sa ulan, at bawat gabing puno ng pighati ay naging sulit para sa sandaling ito. "Mahal din kita, Maya." Bulong ni Diana, ang kanyang tinig ay puno ng kapayapaan. Higit pa sa lahat ng tubig sa mundong ito. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa abot-tanaw ang mundo ni Diana, ay hindi na ang mundong gumuho nung nakaraang taon. Ito ay isang bagong mundo na itinayo niya mula sa mga pira-pirasong alaala. Isang buhay na ang pundasyon ay hindi kayamanan, kundi ang katotohanan at ang hindi matatawarang lakas ng isang ina. Sa huling sulyap niya sa malawak na karagatan, alam niyang ang bukas ay hindi na muling magiging madilim dahil ang liwanag ay hindi na nanggagaling sa labas, kundi sa apoy ng kanyang sariling kaluluwa na natutong muling magmahal ng walang takot. Lumipas ang mga taon na tila mga alon. Sa dalampasigan, dahan-dahang binubura ang mga matatalim na ukit ng nakaraan at pinapalitan ito ng isang makinis at payapang buhanginan. Ang dating sugat sa puso ni Diana ay hindi na nagdudulot ng hapdi sa tuwing sasagi sa kanyang alaala ang mga pangalan ni na Elias at Rika. Sa halip, ang mga ito ay naging parang mga tuyong dahon na lamang na inanod ng hangin, mga bahagi ng isang lumang kwento na wala ng kapangyarihang magpaiyak sa kanya. Nakaupo si Diana sa kanyang paboritong tinitirhang silya sa beranda, habang ang amoy ng mga namumukadkad na sampagita sa paligid ay humahalo sa malamig na simoy ng gabi. Pinagmamasdan niya si Maya na ngayon ay isa ng dalagita, habang masayang tinutulungan si Nay Carmen sa pag-aayos ng mga bulaklak sa hapagkainan. Ang bawat galaw ni Maya ay puno ng katuwaan at kumpiyansa sa sarili, isang malayong anyo. Mula sa batang dati ay takot at laging nagtatago sa dilim. Sa tabi nila, ang mga retrato ng kanyang yumaong ama ay nagniningning sa ilalim ng mainit na liwanag ng lampara, tila nakangiti sa tagumpay ng kanyang kaisa-isang anak. Napagtanto ni Diana na ang tunay na kapatawaran
ay hindi ang pagsasabing tama ang ginawa ng iba, kundi ang pagpapasya na hindi na hayaang maging bilanggo ng kanilang mga kasalanan ang iyong kinabukasan. Hindi man niya kailanman muling kakausapin sina Elias at Rika, ang kanyang katahimikan ay ang pinakamataas na anyo ng patawad, ang pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng puot. Nakahanap siya ng kapayapaan, hindi sa piling ng isang bagong lalaki, kundi sa loob ng kanyang sariling pagkatao, sa pagtanggap na siya ay sapat, siya ay matapang, at siya ay karapat-dapat sa lahat ng kagandahan ng buhay. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay isang paalala sa bawat babaeng nakararanas ng pighati na ang pagsasakripisyo o pagtitiis ay may hangganan. Ang isang tahanan ay hindi nabubuo ng mga dingding at bubong, kundi ng katotohanan at pagrespeto sa sarili. Ang bawat pagbagsak ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon upang muling bumangon ng mas matatag at mas maliwanag. Dahan-dahang tumayo si Diana at lumapit sa kanyang pamilya. Niyakap niya si Maya at Nay Carmen, nararamdaman ang init at katapatan ng tanging pag-ibig na kailanman ay hindi siya tinalikuran. Habang ang gabi ay lumalalim at ang mga bituin ay nagsisimulang magningning sa langit, dahan-dahan nilang pinatay ang mga kailaw at pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Isang tahanang puno ng liwanag na nagmumula sa loob, isang liwanag na hinding-hindi na muling mapapatay ng anumang bagyo ng nakaraan.